Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today, mag-unbox tayo ng Transformer figure pero ang kakaiba lang dito, hindi siya officially made by Hasbro or Takara. Bale, third party figure siya. Knock-off version siya ng Takara Legends 31 na si Fortress. Ito. And so hindi to kasama ng 40th anniversary celebration kasi hindi nga to official figure. I-unbox lang natin siya. Yan, kung napansin nyo, medyo lukot na yung box. Order ko kasi ito sa Lazada. And nung dumating siya, hindi naman siya naka-bubble wrap. Parang diretso lang din sa packaging nila na plastic ng Lazada. Kaya buksan lang natin agad. Before buksan, sige, pakita mo natin. Ito yung harap ng box. Ito yung sa isang side, kadugtong ng head ng design ng artwork ng Fortress. And ito yung sa likod. Kung gusto yung basahin, kayo bala. Sa kabilang side, similar lang sa kabila. And yung bottom ng box, yan. Yung top ng box, lukot. Dumating siya na ganyan. Buksan na natin. Ayan. So, ito yung nasa loob ng packaging. Merong instructions. Lamang lang sila sa Hasbro and Takara. Or sa Hasbro kasi colored. At medyo gloss yung mali ako. Yung sarap na page lang yung color din sa loob. Hindi na color din sa loob. And yung basic transformation nakikita dyan. Tapos, ito yung mismong figure. Hindi siya nakakabit sa loob ng packaging through elastic. So, walang ganun. Or yung mga string na parang recyclable material, wala rin. Nalagay lang taga siya dun. And merong weapon. Yung sa official kasi parang yung master sword, ito yung tip nun. Since yung mismong head lang, and dito lang, yung character lang ng nandito. Ito lang yung weapon na kasama din. Tingnan natin. And kung nagtataka kayo kung bakit ko kinuha itong figure na to, kung part siya ng Titan class na figure na si Fortress Maximus, pero yung head lang ito mismo, kasi isa sa mga pinaka-favorite ko na series sa Japanese version ng Transformers ay yung Headmasters. Kung napapansin niyo yung mga pinakaunang video ko dito sa YouTube na Transformers related, yung sa intro, ayun, so yung nasa picture dun sa intro, sila Chrome Dome, Brainstorm, Hardhead, and Highbrow. And yung Fortress Maximus ko nga lang dun, Hasbro version. Tapos yung apat na Headmasters, that's sa Takara version. So ito, Takara version na knock-off. Pero ayun nga, pwede siyang isama na dun. Para nakompleto na yung characters sa Headmasters na Takara version. Yan. So, kung tama ang alam ko, ganun din dapat dito. Ayan. Ayan. Para sa knock-off, maganda yung quality niya. Ayan. Ayan po. Hindi kasi nag-focus agad. And hindi ko alam kung makikita ba ng mabuti. Kasi nga, ang lit nitong Titan Master na to. Or Headmaster. Ayan. Teka, balik muna natin. Yung ganito kasi, alam ko... Teka, yung kasama ni Bumblebee sa Takara Legends, meron din ganito. Pero yung face or head sculpt niya, hindi ganito. Parang ganito lang yata yung kulay, pero may, may face plate yata siya. Or mouth plate. Or kung naman mouth guard, nalimutan ang tawag doon. Kasi similar kay Optimus Prime, may type yung bibig niya. May face mask siya. And basta yung sinasabi kong figure, yung kay Bumblebee, may kasama siyang Headmaster na pag nag-transform or ginawa mo siyang yung ganito, yung ulo ni Fortress, kung tama ang tanda ko, kamukha niya yung Hasbro version. Kaya, sayang, hindi ko na sana kukunin to kung iba yung kasama ni Bumblebee. Pero yan, since mura naman ito, at ganito naman talaga yung nanap ko na figure,
okay na rin. Kumbaga, pwede kong isama sa shelf ng Headmasters ito nang hindi pinaproblema yung sa Titan class na version. Ayan, maganda naman yung figure. At ita-transform ko ba into yung Titan head ni Fortress? Sige, subukan lang natin. So, tanggalin natin yung weapon. Kung matatanggal ko. Ayan, tanggal naman. And kung nagtataka kayo sa quality ng figure, okay naman yung plastic niya, hindi ganun kasama. Hindi ko lang mako-compare dun sa Takara version ni Fortress Maximus since yung version ko nga ay yung Hasbro, yung Titan's Return. Pero yung quality naman niya, hindi naman ganun kasama para sa ano ba to, below 500 pesos na figure yung tayo na nakuha. Below 500 pesos lang siya. Ayan, teka lang ha. Papakita ko lang instructions. Ayan. Kulang pala itong nandito. Nasa tatlong magkakaibang language lang. Kaya ang gawin ko lang ay susubukan kong alalahanin kung paano siya i-transform. Dahil nalimutan ko na. Dahil napakatagal na nung last na nag-transform ako ng Titan class figures. At ayan, ito na yung alt mode niya. Balik kasi nga, dapat talaga ito nakakonect sa Titan class na figure. Since wala nga dito yung mga Titan class ko, dahil nasa pasita silang lahat, ito lang yung magiging alt mode niya sa ngayon. Kasi siguro gagawin ko to na follow-up episode kapag nakuha ko na yung upgrade kit na pwede dito. I-check ko pa kasi kung compatible dito. Ewan ko, siguro may idea na kayo kung ano yun. Pero yun nga, hintayin na susunod na episode na konektado dito kay Fortress. Yan. So sa ngayon, magiging ganito muna itsura niya. At hindi ko maalala kung tama ba yung transformation na ginawa ko. May kailangan pa bang i-rotate or yun na yun? Kasi nalimutan ko na dahil sobrang tagal na nang huli kong tin-transform yung version ko nito ng Hasbro. Ayan. So, ayun. Next episode, balik tayo sa 40th anniversary celebration. Yung kung natatandaan nyo or kung napanood nyo simula nung last week of May yata, sinimulan ko dun sa mga collaborative figures, tapos nasundan noong mga fossilizers, tapos yung sumunod nga itong mga weaponizers, modulators, yung mga ganyan, mga minions ng mga Titan class figures. At ito naman Titan class related din, pero Japanese version dahil sa Headmasters. Ang susunod na episode naman para sa 40th anniversary celebration, ang i-unbox natin ay mga Japanese related din na Transformers. Yung kumbaga sila, nandun sa mga series. Either lumabas sila sa Headmasters, Super Godmaster Force, or sa Victory. Yan yung mga characters dun. Yan yung na-unbox natin sa mga sunod na episode. Sige, so yun, tapusin ko muna yung video. Kung nagustuhan nyo, hit like and subscribe. Kung hindi naman, okay lang din. Huwag nyo i-like or huwag kayo mag-subscribe. Walang pilitan. Okay yan. Okay lang yan. So, kita-kita na lang ulit sa susunod na video. Bye-bye!